In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Father, I thank you, Lord, for the touch of your Holy Spirit. Lord Jesus, I thank you for the power, and I thank you for the strength. For I know with all my heart that you are my power, and you are our strength in this life. Oh Lord, I thank you that you override our frailties when you speak through us. Give me the ability to speak what is in your message tonight, Lord Jesus. Give us the ability to embrace it in our mind and to see it that your word is the highest form of living in truth. Oh Lord, I have nothing to prove to you. I surrender everything I am and all that I have and all that I know into your hands. You are all our power, Lord Jesus. We give you the praise and all the glory what you are about to accomplish in us. Let your kingdom come and your will be done. For you are the power and the glory forever and ever. And I thank you for with all my heart in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. God, be the glory. Good evening, everyone, dear brothers and sisters. Please be kind enough to open your Bible into our Holy Gospel of Jesus Christ, according to St. Luke, chapter 13, verse 18 to 21. The Holy Gospel of Jesus Christ, according to St. Luke, chapter 13, verse 18 to 21. Then he said, "What is the kingdom of God like? To what can I compare it? It is like a mustard seed that a person took and planted in the garden. When it was fully grown, it became a large bush, and the birds of the sky dwelt in its branches." Again he said, "To what shall I compare the kingdom of God? It is like yeast that the woman took and mixed with 3 measures of wheat flour, until the whole batch of dough was leavened." The Gospel of the Lord. Praise the Lord. Praise be to God. Praise
magandang gabi po para sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako po'y labis na nagpapasalamat sa inyong pagdalo sapagkat ang gospel po natin ngayong gabi ito ay ang paghahari ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay mabuting balita para sa ating lahat. Hindi lang po para sa atin, sa mga sarili nyo, kundi para din po sa mga mahal ninyo sa buhay. Purihin ang Diyos! Maaari na po tayong umupo para makinig. Ang ebanghelyo po natin ngayong gabi ito ay tungkol sa bini ng mustasa at sa pampasa. Sinabi ng ating Panginoong Yesus, saan ko may tutulad ang paghahari ng Diyos? Saan ko ito iarambing? Ito ay tulad sa isang buto ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihayos niya doon sa kanyang halamanan. At nang tumubo ang isang maliit na butong ito ng mustasa, ito ang naging isang pinakamalaking punong kahoy doon sa kanyang halamanan. At maging ang mga ibon sa ipapawid ay dito namugad sa mga sanga nito. Sinabi ng kanyang muli, saan ko maiarambing ang paghahari ng Diyos? Ito ay tulad sa pampalsa na kinuha ng isang babae. Inihalo niya ito sa 3 tangal na harina hanggang sa mahaluan ang lahat. Uulitin ko. Inihalo niya ito sa 3 tangal na harina hanggang sa mahaluan ang lahat. Sabi dito sa Ebanghelyo, 3 tangal. Bakit po kaya hindi 2, hindi po 4? Bakit hindi 5 tangal para mas marami? 3 tangal na harina ang inihalo niya doon sa pampalsa at sinabi nito, nahaluan ang lahat. Yun, ang sinabi niya, tulad niya o mayahambing niya sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, nung bata ako, nakarinig ako ng isang kwento tungkol sa mag-anak ng palaka. Mayroong 3 palaka, magulang ng palaka at kailang anak na ipinanganak doon sa loob ng isang maliit na balon. Para gusto natin maintindihan ang ebanghelyo natin gabi ito, sa ngayong gabi ito, dapat po natin umpisahan sa isang maliit kwento. Di po ba? Para di po kayo antukin. So ngayon, ang isang batang palakang yun, kasama niya kanyang mga magulang doon sa isang maliit na balon. Iniisip ng batang palakang yun, nasa kanila ng lahat ang kayamanan ng mundo sapagkat doon sa balon na yun, mayroong tubig. Nakakainom siya doon, nakakakain siya doon, at nakakapaglaro siya doon sa loob ng balon na yun. Wala siyang problema, araw-araw, ganoon ang ginagawa niya. Para sa kanya, ang loob ng balon na yun ay isang napakalaki, tunay na napakalaking kayamanan na para sa kanya. May pagkain, may inumin, at mayroon din siyang pahingahan. Subalit isang araw, nung siya ay magising, wala na doon ang kanyang mga magulang na palaka. Maaaring nakuha ng mga bata o nakuha ng mga nangunguha ng palaka dahil inuulam naman po talaga ang palaka. Kaya ang batang palakang yun ay hindi na nagkaroon ng kasiyahan doon sa loob ng balon na yun. Kahit may tubig doon, nakakapaglaro siya, kahit may pagkain, hindi na siya naging masaya doon sa loob ng balon. Kaya naging malungkot siya araw-araw at lagi siyang umiiyak dahil nalulungkot siya, wala na doon ang kanyang mga kasama, wala na doon ang kanyang mga magulang. At ang pinagis na niya yung isang balon na yun, na akala niya nandoon na lahat ang kanyang ikabubuhay. Ngunit isang araw, nalungkot siya ng gusto at naisipan niya lumabas doon sa balon na yun. Dahil nakakita siya ng liwanag nung tumingala siya. Nagpumilig siyang tumalon at tumalon. Patalon-talon siya hanggang sa makalabas siya doon sa balon na yun. Nagpatalon-talon siya nung nakalabas na siya doon sa balon. At ang una niyang nakita ay isang flies daan. Alam ko natin yung mga flies daan, mga fish pond. Nagulat siya, sabi niya, ano to, ba't napakalaki nito? Mas malaki ito kaysa doon sa tinitira naming balon. At naglaro siya doon sa flies daan at naging masaya siya. At sabi niya, napakalaki nito, lahat ng pagkain, lahat ng inumin, nandito sa flies daan na ito. Nakakilala pa siya ng ilang mga palaka at sinabi nila, hindi pa yan ang pinakamalaki. Halika, tumalon-talon tayo, sumunod ka sa amin at dinala siya doon sa mga ilog. Mga kapatid, nagulat ang palakang ito. Dahil sa buong buhay niya, ay lang niya nakita ang mga bagay na yun. Nagtampisaw siya doon sa ilog, nakita niya napakaraming tao naglalaba, naliligo, namamangka, mga batang naglalaro, at maraming mga palakang naglalaro doon. Nandoon na lahat ang kanyang hinihingi. Nandoon na lahat ang kanyang kailangan sa buhay sa ilog na yun. Sabi niya, mas malaki ito kaysa doon sa flies daan. Tunay na napakalaki nito. Sabi pa na ibang palaka, hindi pa yan ang pinakamalaki. Meron pang mas malaki dyan. Tumalon-talon silang muli hanggang dinala sila doon sa kakagatan.
Yun po ay mga ocean. Nung tingnan niya, wala na siyang makitang hangganan. Yun ay tunay na napakalawak at napakalaki. Ang sabi niya, napakalaki nito. Ngayon lang ako nakakita na ito sa buong buhay ko. Mas malaki pa doon sa plaisdaan, mas malaki pa doon sa ilog. Nung tingnan niya, halos wala nang hangganan ang kanyang nakikita. Mga kapatid, kung hindi kayo matatakot sa buhay na ito, kung hindi kayo laging nagtitiis na lamang, kung hindi kayo laging naghihintay na lamang, ngunit dapat ninyong malaman na mayroong salita ng Diyos, mayroong paghahari ang Diyos sa ating buhay. At kung lalabas kayo mula sa inyong mga kinakatakutan, na kung sakaling umalis kayo sa inyong hanap buhay dahil nahihirapan na inyong mga katawan, mga kapatid, hindi lang po ang nakita ng palamang yun ang makikita ninyo. Sapagkat sinabi sa ating Ebanghelyo, ang paghahari ng Diyos ay napakalawak, napakalaki. Wala pa hanggan, mga kapatid. Baka mga sabi ng aming Panginoon. Kaya, huwag po tayong natatakot sa buhay na ito kung tayo ay kumikilala sa ating Panginoon Diyos. Mapalad kayong lahat na kayo ay narito sapagkat ang topic na ito ay ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ngayong gabi ito, hindi kayo mabibigo kahit alam ko na pag-away kayo sa inyong isip kung pupunta ba kayo o hindi dito ngayong gabi. Kung gusto nyo magpahinga, hindi kayo nagpahinga, nagpunta kayo dito, hindi kayo bibiguin ng ating Amang nasa langit. Ang paghahari niya ngayong gabi ito ay sa inyo at pagpapala. Purihin ang ating Panginoon Diyos at mga kapatid. Ngayon may idea na kayo kung gaano kalaki ang paghahari ng Diyos. Hindi po ba? Yes. Kung tutusin, pwede na tayo umuwi at magpahinga dahil alam niyo na ang paghahari ng Diyos ay napakalaki. Ngunit hindi po tayo mga palaka. Tayo po ay mga tao. Kaya ang pagpapala ng Diyos ay para sa mga tao sapagkat mahal niya ang kanyang mga nilalang dito sa mundong ito. Kaya para po mapabilis ang ating mga pag-aaral, buksan po natin ang ating mga banal na aklat. Sa Old Testament po tayo ulit sa Exodus chapter 4. Aklat ng Exodus chapter 4. Yun po ay pangalawa sa aklat ng Genesis. Nakita niyo na po ba? Dito po sa aklat ito, dumating ang panawagan ni Yahweh sa isang lalaking nagngangalang Moises. Si Moises ay isang simpleng tao lamang. Siya ay walang kayamanan, wala siyang sariling mga tauhan. Siya ay halos nag-isa lamang sa kanyang buhay bagamat meron siyang asawa at meron siyang anak. Siya ay 80 years old na nung tinawag siya ni Yahweh. At ang tanging dala-dala lamang niya nung tinawag siya ni Yahweh ay ang isang tungkod. Alam po ba ninyo yung tungkod? Yung ginagamit ng matanda sa kanyang paglalakad. Ngayon, dumating ang panawagan ni Yahweh sa kanya at tunay na nung umpisa, ayaw tanggapin ni Moises ang panawagan ito ng Diyos para sa kanya. Ngunit, ang panawagan ito, nung ginawa ni Moises, ito ang nasulat na isa sa mga pinakamalaking kasaysayan sa banal na aklat. Sapagkat ito ang pinakamahaba at pinakamalaking himalang ginawa ng Diyos sa banal na aklat. Ang kalayain, ang 6 na milyong taong Israelita na 400 taon nang nabilanggo sa pagkaalipin doon sa Ehipto, sa pamumuno ni Parao Ramses. Kaya, ang mga taong ito ay anak ng Diyos. Sila ay nanggaling sa lipin ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kaya dumating ang panawagan ito ni Yahweh kay Moses para palayain niya ang kanyang mga anak, para palayain niya ang kanyang sariling bayan. Para ito ay mabigyan niya ng mas maayos na buhay at makilala na mayroong Diyos at sa gayon mabigyan niya sa mga taong ito ang isang tunay na pagpapala. Ngayon, dito po tayo sa chapter 4 ng Exodus verse 1. Sinabi ni Moises na hindi ako paniniwalaan ng mga tao na nagpakita ka o nakipagtipan ka sa akin, Yahweh. Oo nga naman, tama. Sa henerasyong ito, sino ang maniniwala kung sasabihin kong nakikipag-usap sa akin ng Diyos? Sino ang maniniwala na sasabihin kong pinadala ako ng Panginoon Diyos dito para magayag ng kanyang mabuting balita? Hindi po ba napakahirap itong paniwalaan? Ngunit kahit anong gawin natin sa ating buhay, hindi natin maikakaila na tunay na dumarating ang panawagan ng ating dakilang Panginoong Diyos sa ating puso at sa ating mga buhay. Ito ay tunay na dumarating. Ito ay para sa ikabubuti natin at ganoon din naman sa ikabubuti ng lahat ng mga makakapakinig ng mabuting balitang ito mula sa langit. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ako ang magsasalita para sa iyo.
Ngunit, ang aking mga sasabihin sa iyo ay magiging palatandaan na ako ay sumasayo. At para malaman din ng mga taong hindi sumasampalataya at hindi naniniwala na ako ay sumasayo at sa akin nagmumula ang lahat ng iyong sasabihin. Kaya ang mga taong ito ay mamumulat ng kanilang mga mata at sila ay maniniwala at sasampalataya sa akin. Ngayon mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ngayong gabi ito ay tungkol sa Old Testament. Ito ang buhay ni Moises, ang pakikipagtipan niya kay Yahweh. Maaaring mapapansin ninyo na kapag ako ang nagsasalita, nagpapahayag ng banal na salita ng Diyos, lagi ko kayong ibinabalik sa Old Testament. Isa lamang po ang dahilan kung ano ang kabutihan at kung ano ang mga pangako ni Yahweh noong mga panahon na yon upang magtagumpay ang kanyang mga anak. Siya po ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos na hindi nagbabago mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. Kung ano ang pagpapala ang binigay niya sa mga taong ito dito sa lumang tipan, may mga pulubi o may mga taong mga naging hari na hindi naman naging hari, isang maliit na bata na tinatawag gigante, puro po katagumpayan ang ibinigay niya sa mga taong ito. At ang pangako nito kahit kailan ay hindi magbabago sapagkat laging buhay ang Diyos. At kung tayo ay nakakakilala ng Diyos, ang mga pangako nito ay mapapasa sa atin at malalaman natin sa buhay natin na narito ang tunay na kayamanan, ang paghahari ng Diyos. Ngayon, sinabi po doon sa Ebanghelyo natin na mayroong 3 takal na harina na inihalo doon sa pampalsa at nahaluan po ang lahat. Magsisimula po tayo ngayong gabi ito doon sa unang takal ng harina. Ang title po ng topic natin ito ngayong gabi ay pinamagatang pong The Life Testimonies, The Blood of the Lamb, and the Love of Christ. 3 takal din po. Kaya dito, sa verse 8 ng chapter 4 ng Exodus, at mangyari na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng hulang tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda. Sinabi po dito sa verse 2, sinabi sa kanya ng Panginoon kay Moises, ano ang iyong nasa kamay? Ito ay isang tungkod, ang sagot ni Moises. Sa verse 3, sinabi ni Yahweh, ihagis mo ang tungkod sa lupa. At nang inihagis ni Moises ang tungkod na yun sa lupa, ito po ay naging ahas, isang mabagsik na ahas. Nasa ganun, ang sabi niya sa verse 5, sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ay nakipagtipan o nagpakita sa iyo. Mga kapatid, sa mga verse na ito, kapag narinig po natin ang pangalan ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, isa lang ang gustong ipaiwatig sa atin ng Diyos. Ang tayo lahat ay bumalik sa pananalangin. Sapagkat ang mga taong ito, sila ay Abraham, si Isaac, si Jacob, sila ang mga unang taong nakatipan ng ating dakilang Panginoong Yahweh Shaddai. At sa kanila din nagmula ang mga lahing sumasamba sa ating Diyos mula noon at magpa hanggang ngayon. Dahil kapag tayo ay napunta sa paghahari ng Diyos, ituturo ng ating dakilang Panginoong Diyos sa atin kung ano man ang mga dapat nating malaman sa buhay na ito. Kung ang sinasabi dito na yung ahas ng iyong tungkod ng inihalis niya doon sa lupa, ito ay naging ahas. Sinabi naman ng ating dakilang Panginoong Diyos sa verse 4, huwag kang matakot o huwag kang tumakas. Iunat mo ang iyong kamay at nabutin mo ang ahas doon sa likod. Kaya ganoon ang ginawa ni Moises. Nagpunta siya doon sa likod ng ahas, ng isang mapanganib na ahas, at dinapot niya yun doon sa buntot. At nang daputin niya sa buntot ang ahas na yun, iyon ay naging isang tungkod muli. Mga kapatid, kung tayo ay nakakakilala sa ating dakilang Panginoong Diyos, ang sinabi niya, lahat ay maaaring ipagkaloob ko sa inyo, at ang lahat ay ibibigay ko sa inyo, siksik, liglig, at umaapaw. Huwag mo na po ninyong ibabago ang inyong mga banal na aklat. Sinabi po niya sa aklat ni San Juan, chapter 16, verse 23 to 24. Sa araw na yun ay hindi kayo hihingi sa akin ng anuman. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Anuman ang inyong hingi sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, kapag ikaw ay nagtiwala sa ating Amang nasa langit, sa kanyang mga banal na salita, at sa kanyang paghahari, sa ating mga sarili na kawala dito sa lupa, lahat ng hindi ninyo nakikita ay makikita ninyo. Ang hindi nakikita ng ibang tao ay makikita ninyo. Katulad ng isang mapangalib na ahas. Ang sabi ng Diyos, nagpunta ka doon sa likod.
Punta ka doon sa likod at daputin mo ang ahas sa kanyang buntot. Mga kapatid, kung sakali man kayo ay nananalig at tunay naniniwala sa kapangyarihan ng ating Diyos, hindi kayo masasaktan o hindi kayo hindi kayo magkakaroon ng mga mabibigat na kabiguan sa inyong buhay. Dahil sinabi niya, kung sakaling nakaabang ang iyang mga panganib na yan para sa inyong buhay, iyan ay ang mga sakit, mga karamdaman, mga pagkabigo, mga inyong mga kaaway na ayaw nila kayong magtagumpay. Sinabi niya, magpunta ka doon sa likod, damutin mo ang ahas na yan doon sa kanyang buntot. Ganon din ang sasabihin ng Diyos sa inyo. Ituturo niya sa inyo ang daan kung paano kayo makakapunta doon sa likod ng mga panganib na yon. At ang inyong magiging paglalakbay ay sinasabing sa paghahari ng Diyos, ito ay magiging matagumpay. Ituturo ng Diyos sa inyo ang mga tamang daan upang hindi ninyo masalubong ang mga nag-aabang na panganib, mga kasawian, mga kabiguan, mga karamdaman sa inyong buhay. At kapag inilagay na kayo ng Diyos doon sa likod ng mga panganib na yan, nasa likod na kayo ng kahit anong panganib, maaari ninyo sabihin, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Diyos na buhay, walang karamdaman, walang panganib, walang kabiguan sa aming buhay. Nasa likod kayo, pwede nyo tadyaan ng lahat ng yan. Kayong lahat ay magtatagumpay sa lahat ng inyong mga paglalakbay. At ang lagi ninyong tatandaan kapag kayo naglalakbay, hindi naman po ito para sa inyong mga sarili. Ito ay para din po sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. At higit sa lahat, ang ating mga kapatid dito sa gawain. Kaya dapat tayong lahat sa paglalakbay na ito ay maging matagumpay sa pagsunod natin sa paghahari ng Diyos. Purihin natin ang ating dakilang ng Diyos. Kaya yun po mga kapatid, ang sinasabing unang takal. Kapag naniwala ka sa ating Panginoon Diyos, magkakaroon ka ng buhay na patotoo. Ang iyong life testimonies. Dahil dito, magpapasalamat ka sa Diyos, kikilalanin mo ang Diyos, pati ang mga taong nakakakilala sa iyo. Pag nakita nilang ikaw ay nagtagumpay, kikilala din sila sa Diyos. At tayong lahat ay magkakaroon ng ating mga patotoo sa ating buhay kung ano man ang mabuting ginawa at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, dito naman po tayo dadako sa verse 6 ng Exodus chapter 4 po, verse 6. At sinabi pa sa kanya ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan o sa iyong dibdib. Sabi niya, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. At ipinasok ni Moises ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. At nang kanyang ilabas, ay narito na kanyang kamay ay may ketong. Alam po ninyo kung ano ang ketong, mga kapatid. Ang ketong po, yun po ay ang mga sugat na walang pagitan. Tagtag po ng sugat ang kamay ni Moises na ipinasok niya dito sa kanyang dibdib. Ngayon, sinabi ng Diyos muli sa kanya, sinabi ni Yahweh, ipasok mo muli ang iyong kamay sa iyong dibdib. At nang ilabas muli ni Moises ang kamay niya mula sa kanyang dibdib, iyon ay nagsauli sa kanyang maayos na balat. Ibig sabihin, walang sugat o walang pila. Mga kapatid, kinakailangan lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Ano man ang dumating na pagsubok sa ating buhay. Pinasok ni Moises ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Isa lang po ang ibig sabihin noon. Tanging ang Panginoon Diyos lamang ang nakakita ng ating mga puso. Kung ano ang mga kabiguan at mga sakit na dinanas natin, iyon ay sumusugat sa ating mga puso. Sa sobrang dami ng ating mga kabiguan, sa sobrang dami ng ating nanakit, sa sobrang dami ng mga ginawang pagkakaido sa atin ng ilan sa ating mga naging kaibigan, ang lahat ng yan ay sumusugat sa ating mga puso, mga kapatid, na hanggang halos wala na tayong makingan ng tulong. Pinakita niya ang puso ni Moises, ang puso ninyo, pinakita ng Diyos ngayong gabi sa inyo. Ang sugat-sugat na puso dahil sa mga mabibigat na mga karamdaman o mga kabiguan na dumating sa inyong buhay. Iyon ay ang walang pagitan na sugat nang ilabas ni Moises ang kanyang kamay mula sa kanyang dibdib. Sapagkat iyon ay ang inyong mga pusong nagdusa ng sobra sa buhay na ito. Sinabi niya ni Yahweh, ipasok mo muli ang iyong kamay sa iyong dibdib. At nang ilabas niya, iyon ay maayos na, balat na, wala ng sugat. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, pinapunta kayo ni Yahweh dito sa gawain na ito ngayong gabi nito upang gamutin ang mga sugat sa inyong mga puso.
Silang si Yahweh Shaddai ang gumabot ng mga sugat na yan sa inyong mga puso. Walang makikita kahit na anumang pilat dito sa inyong puso. Sapagkat yan ay nakikita niya. Akala ninyo ang mga paghihirap, ang mga pagdurusa na inyong tinamo sa buhay na ito, na halos gumagapang na kayo sa hirap ng buhay na inaabot ninyo, sa mga karamdaman na napasa inyo, mga kapatid, hindi po kayo nag-iisa. Nakikita ng Diyos ang lahat ng yan. Hindi siya natutulog at lagi siya nakahanda upang tayong lahat ay kanyang tulungan, tayong lahat ay kanyang ibangon mula sa ating pagkakalugmok. Hindi siya natutulog. Natatandaan po ba ninyo ang isang istorya naman sa New Testament? Nung si Jesus at ang kanyang mga apostoles ay nasa isang bangka. Nakatulog ang ating Panginoon sa Kristo Diyos noon at inabot sila ng isang malakas na alon at malakas na bagyo sa gitna ng dagat. Natatandaan niyo po ba ang kwento yun? Ngayon, bumaba ang kanyang apostoles doon kay Kristo sa ating Panginoon Diyos na natutulog. Ang sabi niya, pwede ba bumangon ka dyan? Galit pa siya. Wala ba sa iyo kung matay tayong lahat dito at malulod tayong lahat dito? Simpleng-simple lang ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Tumayo siya at sinabi niya doon sa nangangalit na alon at malalakas na bagyo, tumahimik ka at kumalma ka, pumayapa ka. Mga kapatid, kung minsan, sa buhay na ito, akala natin pinapabayaan tayo ng Diyos. Merong mga nagpapatotoo na nag-iiyakan dyan sa harap ng ating altar. Merong pag-uwi na kanilang bahay, halos pinapanalangin na nila na mamatay na sila, na sana hindi na sila magising bukas. May mga tao na halos lahat ng mga tao ay hiningan nila ng tulong, text dito, text doon, tawag dito, tawag doon, punta rito sa kaibigan, punta roon. Iyon ay parang nag-iingay na alon at malakas na bagyo at hangin doon sa paglalakbay na akala ng kanyang mga apostoles ay natutulog si Jesus. Mga kapatid, kapag kayo ay nagkaroon ng mga bigat na problema, ang unang ninyong lalapitan ay ang ating dakilang Panginoong Jesus. Isa lang ang sasabihin niya sa inyo sa nangangalit na problema sa inyong buhay. Tumahimik ka, pumayapa ka, kumalma ka, dahil anak, hindi ako natutulog na sa iyo. Lagi akong gising. Nasa iyo tayo na aking pagkakala. Mga kapatid, paano tayo makakalimot sa ating Panginoon Diyos kung ganito kaputi ang Diyos para sa atin? Hindi po ba walang dahilan para magdamdam tayo, walang dahilan para magtampo tayo? Sabihin ninyo sa inyong mga anak, buhay ang Diyos. Sa inyong pagiging bata, murang isipan, itanim ninyo sa isip ninyo hanggang sa inyong paglaki na nakaagapay ang ating Panginoon Diyos. Ano man ang inyong pagdaraanan, ano man ang inyong mga pagdaraanan, mga kabiguan sa inyong buhay, magpatuloy ka sa paglakad. Diretso ka lang. Sapagkat ang pupuntahan mo ay ang paghahari ng Diyos at hindi ka niya pababayaan ngayon at magpakailanman. Pagpapala para sa inyong lahat, mga kapatid. Yun po ang unang takal, ang inyong life testimonies, ang inyong patotoo, kung paano kayo nakatagpos sa hirap ng buhay na ito sa tulong ng ating dakilang Panginoon Diyos. At sinabi naman po sa verse 9 ng Exodus chapter 4, mangyayari na kung sila hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa iyong tinig, ay kukuha ka ng tubig sa ilog, at iyong ibubuo sa tuyong lupa, at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. Ito po ang ikalawang takal. Ang tubig na kinuha niya doon sa ilog at ibinuhos niya doon sa tuyong lupa, at ito ay naging dugo. Mga kapatid, alam naman natin sa banal na aklat na mga Israelitang iniligtas ni Moises o ni Yahweh sa pagkaalipin sa loob ng 400 taon doon sa Egypto, ay binigyan niya ng maraming pagpapala. Lahat ng himala ay pinakita niya sa mga taong ito. Ngunit ang mga taong ito ay talagang namatigas ang ulo. Hindi pa rin sila kumilala sa ating dakilang Panginoon na si Yahweh Shaddai. Sila ay gumawa ng sarili nila Diyos-Diyosan. Binaliwala nila ang lahat ng mga himalang yun na pinakita sa kanila ni Yahweh. At nagpatuloy sila sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ngunit mahal pa rin tayo ng ating amang nasa langit. Sapagkat sinabi dito, kumuha siya ng tubig doon sa ilog at ibinuhos niya sa tuyong lupa, at iyon ay naging dugo at ininom ng uwang na lupa. Mga kapatid, noong mga panahon na yun, mayroong isang ilog. Dito po sa Psalm chapter 46, verse 4 and 5, sulat lang po ninyo, kung po ninyo ibabaw yung mga banal na aklat. Psalm 46, verse 4 and 5. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High.
God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Ang ilog na ito ay nagdudugtong sa Egypto at sa Israel, sa Jerusalem. Ang ilog na ito, dito kumukuha ng lahat ng inumin ng tao at ng mga hayop, at ganoon din ang paliguan ng mga tao, ganoon din ang mga irigasyon o pagdilig sa kanilang mga halaman. Kaya ang ilog na ito na nagdudugtong sa Jerusalem at sa Egypto, ito ang ilog na nagbibigay ng buhay sa kanila. Ngunit mga kapatid, ang Diyos ay Diyos, ang isip ng Diyos ay hindi natin isip. Alam niya na kailangan ng tao ng buhay, at ang tubig sa ilog na ito ang nagbibigay sa kanila ng buhay. Ngunit hindi man sila marunong sumunod sa Diyos. Ginawa ng Diyos, kumuha siya ng tubig doon sa ilog na yon. Sumalok siya ng tubig at ibinuhos na yon doon sa uhaw na lupa. Ang ibig sabihin ko noon ay kumuha siya ng buhay doon sa isang buhay, at nang ibuhos na ito ay naging panibagong buhay. At mamaya sasabihin ko sa inyo na ang dugong yun ay ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang sarili niya na, upang matubos ang kasalanan ng sanlibutan, pinababa niya ang kanyang sariling anak ng ating Panginoong Jesucristo Diyos. Iyon ay ang buhay na bumaba at nagbigay din, nag-alay ng kanyang sariling buhay para matubos tayong lahat sa ating mga kasalanan. Kaya ang dugong iyon ay ibinuos sa buhay na lupa, sa uhaw na lupa. Iyon ay ang dugo ng ating dakilang Panginoong Jesucristo Diyos. Kaya tayong lahat, mga kapatid, ngayon ay nagtitipon-tipon dito sa gawain ito. Sapagkat ang dugong iyon, ang ininom natin lahat, ang ibinigay sa atin para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya tayong lahat ay nagkaroon ng isang katawan ni Kristo na sumasagisag bilang iisang pagpapala, iisang pamilya ng Diyos dito sa lupa. Ito ang tunay na pagmamahal at pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit. Sa halip na puksain niya ang mga taong ito at kunin ang kanilang buhay. Hindi ba't kumuha pa siya ng panibagong buhay doon sa ilog na yun? At gumawa siya ng panibagong buhay. At ang buhay na yun para ialay ang kanyang sariling katawan at ang kanyang sariling dugo. Ibinuhos niya yun dito sa uhaw na lupa sa ikapagpapatawad ng kasalanan nating lahat. Mga kapatid, kung alam natin ang paghahangin ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, tayong lahat ay maliligtas dito sa buhay na ito at tayong lahat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mapapagod, hindi tayo mauuhaw, hindi tayo magugutom, hindi tulad na umiinom sa ilog na yun, pagkatapos nilang uminom, sila yung muling mauuhaw. Ngunit lang, ang tubig na yun ay sinalok niya at naging dugo. Iyon ang naging pagkain natin at inumin, at kahit kailan, walang gutom, walang uhaw, tayo magkakaroon ng kailangan. Sa pagdating ang tandang panahon, tayong lahat ay magkakasama-sama ng ating mga mahal sa buhay doon sa kanyang kaharian, sa kanyang tunay na paghahari. At doon mga kapatid, hindi na tayo magkakaiwalay. Iyon ang panibagong buhay na ibigay sa atin ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang ating dakilang Panginoon Diyos. Ngayon, natapos na tayo doon sa unang takal ng harina, sa pangalawang takal ng harina. Ang pangalawang takal ng harina, iyon ay ang dugo ng Kordero. Iyon ay ang dugo ng ating dakilang Panginoong Jesucristo Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan. The blood of the Lamb. Ngayon, dito naman po tayo sa ikatlong tanda. Ang ikatlong takal na harina na inihalo ng babae para umarsa ang lahat at ang lahat ay kanyang nahaluan. Dito naman sa pahayag na ito sa ikatlong tanda, sinabi dito na ipinababa niya ang kanyang sariling anak dito sa lupa. Iyon naman, ikatlong takal na ito, iyon naman ang pagmamahal ng Diyos para sa kanyang mga anak dito sa lupa. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, yun na pinababa niya at inalay niya ang buhay ng kanyang sariling anak. Upang sa halip na wasakin ng mundong ito, ang mga taong makasalanan ay magkaroon pa ng kapatawaran at silang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pag-ibig at paniniwala nila sa ating dakilang Panginoong lumikha. Sinabi po dito sa ating Ebanghelyo sa John 3:16, verse 7, John chapter 3, verse 16 to 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish but have an everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved.
Anong pag-ibig pa ang higit kaya kung ang sariling anak ay ibinigay sa atin upang maligtas tayo sa ating mga nagawang pagkakasala? Ito ang tunay na pag-ibig. Sapagkat ang pagmamahal na ito ay tunay na walang hanggan. Sapagkat ang pagtubos sa atin ng ating dakilang Panginoong Kristo Diyos, ito ay pagtubos niya sa ating mga paghihirap. Mawawalan tayo ng kapaguran, magkakaroon tayo ng kapahingahan, magkakaroon ng tamang direksyon ang ating buhay. At ang pag-ibig din ito ang iniwan niya sa atin, na inilagay niya sa ating mga puso. Dahil sinabi niya sa kanyang mga apostoles, bago siya umakyat sa langit, kayong lahat ay magkaroon ng tamang pag-iibigan. Upang ang lahat dito sa mundo ay mapayamang sumamba o mapayamang magkaroon ng buhay, ng maayos, at higit sa lahat, ang pagpapala ng aking Amang nasa langit ay sa inyong lahat. Hindi kayo gigising sa umaga na nag-iisip kung saan kayo kukuha ng pera. Hindi kayo gigising sa umaga kung may paniniwala kayo sa Diyos na hindi nyo alam kung saan kayo bibili o kukuha ng inyong makakain. Mga kapatid, ang sabi dito, ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, kayo ay hindi na muling mauuwaw. Hindi na kayo muling magugutom. Magising nyo sa umaga, magpuri kayo sa ating dakilang Panginoon. Lahat ng inyong mga pangangailangan, maliit o malaking bagay, ipagkakaloob niya sa inyo. Kung kayo ay may malubhang karamdaman at walang makapagpagaling sa inyo, sa pangalan ni Jesus, ngayon ay magaling na kayong lahat. Diyan naman po tayo aasa. Hindi tayo maaaring umasa kay kumpare, kay kumare, kay boss o kay kaibigan. Higit sa lahat, ang ating dakilang Panginoon Diyos, sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat sa ating buhay. Hindi nga niya tayo pinarusahan, binigay pa nga ang kanyang sariling anak upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, upang tayong lahat ay mabuhay na maayos, masaya, maligaya, at hindi tayo mapapagod, hindi na tayo mauuhaw, magugutom pagdating ng takdang panahon. Wala kayong dapat ng takot. Ngayon, pagkakataon na, para sabihin ko sa inyo, ang tatlong tao na yun, ay ang inyong life testimony. Yun po ang inyong mga buhay na pagtoong ano ang mabuting ginawa sa inyo ng ating Panginoon. Ang dugo ng kordero na ibinuhos niya sa uwang na lupa, at ang pagmamahal nang bumaba ang kanyang sariling anak dito sa lupa upang salipin tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, buksan po ninyo ang inyong mga banal na aklat sa New Testament, Revelation chapter 12, verse 11. Aklat ng Pahayag, chapter 12, verse 11. Matapos na isulat ang Old Testament, 6 na taon ang nakalipas at isinulat naman ang New Testament. Yun po ay ang Revelation. Ang sinabi dito sa Revelation chapter 12, verse 11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Purihin natin ang ating dakilang Panginoon Diyos. Pinatunayan niya hanggang sa huli, hanggang sa kanyang anak ay muli nakaakyat sa langit at nalulok sa kanyang kanan. At doon masasabi natin lahat na nagkabutoong lahat ang sinabi niya sa Old Testament hanggang sa pagdating ng kanyang anak, na tayong lahat ay magkakasama-sama doon sa langit. Nakasama natin ang ating sa langit. At natin ang doon sa kanyang Ama. Maraming po ang pagkakas ng pagkaingahan. Kahit kailan hindi kayo mapapagod sa buhay na ito. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, kahit na kayo ay umunlad sa buhay na ito, kahit na kayo ay nahihirapan, lagi ninyong iisipin na kinakailangan magpasakop tayo sa paghahari ng ating dakilang Panginoon Diyos. Lagi ninyong tatandaan, hindi po ninyo solo ang inyong mga sarili. Hindi tayo nag-iisa. May mga taong umaasa sa atin. Tayo may mga anak na kailangan nila ng paaral, pambili ng pagkain, at hintay din sila sa ating mga kalinga, sa ating tunay na pagmamahal. Kaya kung ano ang itinuturong pagmamahal sa atin ng Amang nasa langit, ang ating Panginoon sa Kristo Diyos, yan din ang ibibigay natin pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Kaya kung ano man ang dumating na kabiguan para sa inyo, tumayo pa rin kayo, sabihin niyo sa pangalan ni Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ang lahat ay magkakaroon ng kaayusan. Buksan ninyo ang ating mga banal na aklat muli, tawad po, sa Psalm 31, sa Old Testament.
Psalm 31, verse 3. Sa aklat po ng mga awit. Verse 3 ng Psalm 31. Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name, lead and guide me. Keep me free from the trap that is set for me, for you are my refuge. Into your hands I commit my spirit. Si Hari David po ang nagsalita ng mga katagang ito. Siya ay naging hari ng Israel. Siya ay naging pinakamatapang, pinakatanyag, pinakamatuwid na hari ng Israel sa ating dakilang Panginoon Diyos. Ngunit sa kanyang kabila ng kanyang pagiging matuwid, nagdaan pa rin siya sa maraming mga pagsubok. Hanggang sa bandang huli, pati ang kanyang mga anak ay kanyang nakalaban sa digmaan. Kinalaban siya ng kanyang sariling anak, mga kapatid. At hanggang sa siya ay tumanda, halos wala nang makaunawa sa kanya. Ang pakiramdam niya naging sa siya, pero sinabi niya dito, sumasaakin pa rin ang aking Panginoon Diyos. Keep me free from the trap that is set for me. Niligtas mo pa rin ako sa mga gumagawa ng mga masasama. Dahil ikaw ang aking pinakamatigas na sandalan dito sa mundong ito at sa buhay na ito. And into your hands, I commit my spirit. Kanino niyo narinig ang katagang ito? Into your hands, I commit my spirit. Dito po tayo sa Luke chapter 23, verse 46. Luke chapter 23, verse 46. Kahit na ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay na ito, lagi ninyong sasabihin sa inyong puso, ng buong puso, na ikaw pa rin, Yahweh Shaddai, Panginoong Jesucristo Diyos, ang siyang Diyos na magliligtas sa akin sa lahat ng mga panganib dito sa mundong ito. Kahit anong mangyari kasunod doon, basta sinabi ninyo ang pangalan ni Jesus, kayo ay mayroon ng kaligtasan. Sa Luke chapter 23, verse 46, sinabi ni Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. At pagkatapos niya sabihin yun, siya ay nagugutan na ng hininga. Kahit ano man ang inyong pinagdaanan, sa alang-alang pa rin ninyo ang pagtawag sa ating Ama na sa langit. Sapagkat kung ano man ang lahat ng inyong mga hindi napunan dito sa lupang ito, kung ano man ang iniwan ninyo, ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak, pagpapalain niya ng ating Ama na sa langit. Sapagkat alam niya ang kanilang ama, ang kanilang ina, ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. Walang hangganan ang pagpapala ng Diyos. Kung ano ang nakita ng batang palaka doon sa mga karagatan. Hindi niya matanaw kung nasaan ang dulo ng karagatan. Mga kapatid, hindi niyo matatanaw ang pagpapala kung nasaan ang dulo ng pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. Ngayon, nakalugmo kayo. Bukas, nakatayo kayo ng mataas na mataas ang inyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain po kayo lahat. Mga kapatid. Mga kapatid, tayong lahat po na narito ngayon ay tunay na nakakaramdam ng kalungkutan kung minsan, nakakaramdam ng tayo ay nag-isa. Ngunit, ang lahat ng yan ay may kasagutan. Hindi natin tayo gawin ang lahat ng bagay nang nag-iisa tayo. Kaya, kinakailangan din ninyong bigyan ng pansin ang mga tao sa inyong paligid. Iwasan natin ang nagpapansinan tayo ng mali. Kung hindi, gawin natin ang tunay na pagmamahalan. Kung sakaling hindi dumating sa buhay na ito dito sa lugar na ito ang inyong mga pangarap, umasa kayo na malawak pa rin ang pagpapala ng Diyos para sa inyo. Dahil sa iyon, nandun pa rin ang Panginoong Jesus. Walang hangganan ang kanyang pagpapala. Amen. Maaga pa, meron pa akong kwento para sa inyo. Amen. Mayroong isang isla na kung saan ang ilan sa ating mga pakiramdam ay naninirahan doon sa islang yun. Nandoon si katagumpayan, nandoon si kaligayahan, at nandoon si karunungan, at higit sa lahat, nasa islang yun din si pagmamahal. Ngayon, silang apat o silang lima ay matyagang nagsasama-sama doon sa islang yun ng masaya. Sapagkat silang lahat ay tagumpay. Si kasayahan, si karunungan, si katagumpayan, si pagmamahal. Lahat sila ay masayang umuhay sa islang yun. Ngunit isang araw, biglang may nag-announce mula sa langit na lulubog ang islang yun. At silang lahat ay kinakailangan lumisan doon sa islang yun. Narito ngayon, nag-usap-usap sila. Si karunungan, si kasiyahan, si katagumpayan, at si pagmamahal. Sabi ni pagmamahal, tatlo lamang ang bangka dito sa islang ito. Dahil sa minamahal mo kayong lahat, gamitin ninyo ang mga bangkang yan.
dahil isang tao lamang, isa lamang ang maaaring sumakay sa isang bangka. Kaya, dahil sa nagmamadali natin sila, baka biglang maguho ang islang yun. Kanya-kanyang kuha ng mga bangka. At tinutulungan pa ng pagmamahal, si karunungan, si katagumpayan, at si kasayahan para makasakay doon sa bangkang yun at mailagay sa bangka ang kanilang mga gamit. Hanggang sa nakasakay na sa bangka ang tatlo niyang kaibigan. At mag-isang naiwan si pagmamahal doon sa isla. Dahil siya ay nagpaubaya na siya na ang magsasuffer, wag lang ang kanyang mga kaibigan. Ganoon ang pagmamahal. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Ngunit ang iisipin niya ay ang kanyang para sa kapwa. Ngayon nakasakay na sa bangka si karunungan, si katagumpayan, at si kasiyahan, si kaligayahan. At nakaalis na sila doon sa islang yun. At matagumpay sila nakababa doon sa tuyong lupa. Ngunit, pagdating nila doon sa tuyong lupa, nag-usap-usap sila. Walang ngumingiti sa kanila. At nagulat sila, pati si kaligayahan ay malungkot. Kaligayahan, bakit ka nalulungkot? Sabi ni karunungan. Bakit ikaw, di ka ba nalulungkot? Sumagot naman si katagumpayan. Ang buong akala ko sa buhay na ito, ako ay tagumpay na. Ngunit kung wala lang nagmamahal sa akin, ito ay isang kabiguan. Dahil iniwan niya si pagmamahal dun sa isla. Ganon din ako ang pakiramdam ko, sabi ni kaligayahan. Kahit anong kaligayahan sa mundong ito, kung nag-iisa ka at walang nagmamahal sa'yo, ito ay isang kalungkutan. Yun. Doon naman si karunungan. O bakit naman ikaw karunungan, nakala mo matalino ka? I-explain mo nga kung ano ang ibig sabihin ng nararamdaman natin ito. Bobo ako. Dahil iniwan ko doon si pagmamahal. Kaya nga nalulungkot ako ngayong mga oras na ito eh. Dahil walang nagmamahal sa akin. Sayang ang karunungan ko. Dapat sana gumawa ako ng isang bangka upang naisakay ko doon si pagmamahal. Sayang ang karunungan ko. Malungkot na malungkot ang tatlong magkakaibigan. Nang bigla sa kung saan, mga kapatid, mayroong isang bangkang dumarating. At sakay si pagmamahal. Sakay si pagmamahal at nagsigawan silang lahat. At nang ibaba doon si pagmamahal, mayroong operator yung bangka. Tinanggap nila si pagmamahal at tinanong ni pagmamahal si karunungan. Ano ang ibig sabihin noon, karunungan? Bakit mayroong isang nagsakay sa akin sa bangkang ito? Sumagot si karunungan. Iyon si panahon. Iyon ang oras. Kapag nagmahal ka, kinakailangan mong maghintay ng tamang oras para mahalin ka rin ng taong iyong minamahal. Kaya nalungkot kami lahat na wala ka sa buhay namin. Nagkaroon ng pagmamahal sa aming mga puso at na-miss ka namin. Tunay na napakahirap wala nang walang nagmamahal. Kaya ngayon masaya kaming lahat. Mga kapatid, tanging ang panahon lamang ang makapagsasabi kapag nagmahal kayo ng inyong kapwa. Hindi kayo agad mamahalin ng inyong minahal. Dadaan kayo ng mga buwan, ng mga taon, upang matanggap ninyo ang tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Amen. Mga kapatid, hindi ko ito ginagawa kahit kailan. Ngunit, maaari ko bang sabihin ninyo sa katabi nyo, kahit ngayong gabi ito lang, na I love you. Tuloy natin ang dahilan para ito. Salamat namin siya. Well, talagang sa maganda tumingin eh. I love you. Tama na. Uy, live. Brother ko, wala. Hindi ka naman tumingin sa... Sa'yo ko lang katingin eh. I love you po para sa inyong lahat. Lubos akong umaasa sa ating mga pag-aaral sa mga salita sa banal na aklat. Ang pagpupalang ng ating dakilang Panginoon Diyos ay mapasa atin. Sapagkat ngayon, alam na natin ang kalooban ng Diyos. Alam na natin na may awa ang Diyos. Ngayong araw na ito, ngayong gabi ito, tayo ay nasa paghahari ng Diyos. Kaya, ang kasiyahan na nadarama ninyo ngayong gabi ito, ay huwag po ninyong iiwan dito sa silid na ito. Dalhin po ninyo ang kasiyahan yan para magsipin pa rin sa inyo. Ay makita ng mga taong hindi naniniwala na may Diyos. Ang ganda ng inyong mga mukha. Bukas, magugulat sila kung ang guwapo mo, kung ang ganda mo. Maraming salamat at nari na po tayo tumayo at manalangin at salamat sa ating dakilang Panginoon Diyos.